May bago na namang balita tayo na siguradong ikakagulat ng mga XRP holders. Isa pong kilalang crypto analyst ang biglang nagbago ng pananaw tungkol kay XRP. Dati ay isa po siya sa mga kritiko ni XRP. Pero ngayon ay isa na po siya sa mga naniniwala sa potensyal nito. Kaya ang tanong natin ngayon, magkano kaya ang magiging halaga ng 1,000 XRP pagdating ng taong 2026? Kaya sa video na ito ay bubusisiin natin ang mga bagong datos, predictions, at mga pangyayaring maring magpaangat kay XRP sa mas mataas na presyo. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba naging bullish itong si Altcoin Daily kay XRP? Isa sa mga dahilan kung bakit mainit na pinag-uusapan ngayon si XRP ay dahil sa bagong analysis ni Ginoong Aaron Arnold mula po sa Altcoin Daily. Para sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, itong si Ginoong Aaron ay siya po ang co-founder ng Altcoin Daily at isa sa mga pinakakilalang crypto YouTube channel sa buong mundo. Ayon po kay Ginoong Aaron, ay dati siyang hindi kumbinsido kay XRP dahil sa mga regulatory issue na kinaharap nito. Pero ngayon ay aminado na siya na nagbago na ang sitwasyon at dahil dito ay nag-iba na rin ang kanyang pananaw. Ngayon ay ano po ang papel ni RLUSD sa tagumpay ni XRP? Isa sa mga itinuturong dahilan kung bakit lumalakas ngayon si XRP ay ang integration po ng stablecoin na si RLUSD sa XRP Ledger or XRPL. Sa kasalukuyan ay 83% ng RLUSD ay ginagamit pa rin sa Ethereum. Pero inaasahan po ni Ginoong Arnold na unti-unti itong lilipat sa XRPL. Kapag lumipat po ang RLUSD sa XRPL, ay mas maraming XRP ang magagamit sa bawat transaction. Ang resulta nito ay mas maraming XRP rin ang masusunog or mababawasan sa sirkulasyon dahil po sa tinatawag na burn mechanism. Ayon mismo kay Ginoong Arnold, more RLUSD usage means more XRP burn. At ang burning ng XRP ay pabor po sa presyo nito dahil lumiliit ang supply. Ngayon ay pag-usapan na po natin kung magkano ang halaga ng 1,000 XRP pagsapit ng taong 2026. Kaya ito na po ang pinaka-inaabangan nating tanong. Ayon po sa analysis ni Ginoong Arnold, kung sakaling umabot daw sa presyong $150,000 si Bitcoin, ay posible raw na tumaas si XRP hanggang $5 kada coin. Ibig sabihin ay kung meron kang 1,000 XRP, ay maaari itong maging $5,000 o humigit kumulang 280,000 pesos pagdating ng taong 2026. Pero kung malakas po ang bull run at umabot si Bitcoin sa $250,000, naniniwala si Ginong Arnold na kaya ni XRP na umakyat hanggang $9 kada coin. Sa senaryong ito ay aabot ng halos $9,000 o mahigit 500,000 pesos ang halaga ng iyong 1,000 XRP. Ngayon pong July 2025 ay nasa $3.11 ang presyo po ni XRP. Ibig sabihin, ang 1,000 XRP ay nasa $3,110 o halos 175,000 pesos na. Ang nakakagulat pa, 8 buwan lang ang nakaraan ay nasa $500 lamang ito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa global finance. Yan, ano naman ang papel ni XRP sa global finance? Bakit ba may ganitong potensyal si XRP?
Ang kasagutan po sa katanungan na ito ay simple lamang, real-world utility. Si XRP ay kilala bilang bridge asset na ginagamit para sa cross-border payments. Sa madaling salita ay siya po ang tulay sa pagpapadala ng pera mula bansa patungong ibang bansa at napakabilis at napakamura po nito. Dagdag pa rito ay ang integration ni XRP sa stablecoin system gaya ni RLUSD at ang tumataas na adoption ng mga institutional investors ay nagbibigay po ng matibay na pundasyon para sa paglago nito. Yan, pag-usapan naman po natin ang paparating na XRP ETF. Kaya ito pa ang isang malaking balita. Yan. Ayon po kay Ginong Arnold ay may 11 na malalaking kumpanya na nagmamanage ng mahigit $240 billion na asset ang naghain na ng request sa SEC para sa isang XRP ETF. Ang epekto po ng Bitcoin ETF sa presyo ni Bitcoin ay napakalaki. Noong inaprubahan po ang Bitcoin at saka ang Bitcoin ETF, ang presyo po ni Bitcoin ay tumaas mula $45,000 hanggang mahigit $123,000. Kung ganito rin po ang mangyayari kay XRP, kapag naaprubahan ang kanyang ETF, ay pwedeng-pwede talaga itong sumabog. Yan, pwedeng sumabog ang kanyang presyo. Paano kung maging katulad ni Bitcoin itong si XRP? Kung tutuusin, ay marami ng katangian si XRP na hawig kay Bitcoin. Pareho po silang may limitadong supply. Pareho rin silang may mga real-world applications. At ngayon ay pareho ng tinitingnan ng mga malalaking institutions. Ang pinakaiba lang ay mas mura itong si XRP at mas bata pa kumpara kay Bitcoin. Pero ayon po sa mga analyst, sa susunod na bull run ay may chance si XRP na maabot ang parehong pag-angat ng presyo ni Bitcoin noong 2020 hanggang 2021. Yan, meron pong sinasabi ang mga malalaking tao sa crypto, kung saan ay ayon po kay Ginoong Sal Gilberty. Siya po ang CEO ng Theocrum. Ang Ripple team ay parang mga investment banker daw. Alam nila ang kanilang ginagawa at sigurado silang mapapatakbo nila ito ng maayos. Hindi ito basta opinion lamang dahil ang Theocrum mismo ay nag-launch na ng XRP Futures ETF nitong April 2025. At hanggang ngayon ay tumatanggap ito ng malaking pondo. Kapag ganito ang pananaw ng mga professionals sa crypto, malinaw na hindi ito hype lamang. Ngayon ay para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang ganitong balita ay napakahalaga. Kung totoo po ang mga prediction na ito, ang simpleng 1,000 XRP na hawak mo ngayon ay pwedeng maging daan sa financial freedom sa loob lamang ng isang taon. Hindi mo na kailangang bumili ng napakaraming coins dahil kahit 1,000 XRP lang ay sapat na para magkaroon ng malaking potential return. At dahil unti-unti nang nawawala ang regulatory issues ng XRP, lumalakas po ang tsansa na makapasok ito sa mainstream. Kung magpapatuloy po ang ganitong momentum, ay hindi na po malayo na maging isa ito sa top performing coins ng taong 2026. Bilang panghuli, sa personal kong pananaw ay mukhang si XRP ay isang sleeping giant. Matagal na po siyang nasa crypto space, pero ngayon lang siya nagkakaroon ng ganitong level ng institutional support at real-world application. Ang kombinasyon po ng RLUSD usage, ETF application at global adoption ay mga sinyales na pabor para sa long-term growth na XRP. Pero syempre, paalala lamang po, hindi ito financial advice. Ang pinakamahalaga pa rin ay gawin mo ang sarili mong research bago magdesisyon.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.